Paano maiangat ang kabuhayan ng mga magsasaka sa Pilipinas? Sa halip na magbigay ng mga subsidies, itigil ang subsidy. Sa halip ay babaan ang presyo ng mga inputs tulad ng mga pesticide, fertilizer at mga binhi. Pangalawa, bawasan ang importasyon ng mga produktong agrikultura. Lalong-lalo na itong mga raw products galing sa China at iba pang mga agricultural countries, para naman makapag-focus ang ating merkado sa pagbili ng mga local produce para masuportahan ang income ng mga local farmers. Pangatlo, simplihan ang sistema ng pagpapautang. May mga batas na sumusuporta sa pag-utang ng mga magsasaka sa mga bangko, subalit hindi ito natutupad dahil sa masalimuot na pamamaraan at mga reglamento. Pang-apat, maglaan ng mga processing o post-harvest processing facilities tulad ng dryer sa mga palay at saka storage facilities, lalong-lalo na sa mga produkto na madaling masira sa panahon na nagkakaroon ng oversupply. Panglima ay mechanization ng ating mga activities sa farm. Kumukunti na ang mga kabataan na nai-involved sa proseso ng pagtatanim at saka pag-aani ng mga produkto, kaya kinakailangan na gawing mechanical ang mga proseso. Sunod ay lakasin ang crop mapping, sapagkat ito yung dahilan kung bakit nagkakaroon ng oversupply ng mga produkto, dahil sa kung ano yung naaakma sa kanilang lugar at saka season, yun naman ang kanilang tinatanim, kaya sabay-sabay na nag-aani ng pare-parehas ng produkto. Kaya kinakailangan ay synchronize at ma-schedule yung mga crops na nararapat namang na-produce sa bawat lugar para hindi nag-oversupply. At ang panghuli ay kinakailangan magkaroon ng honest government. Matigilan itong corruption at nawa ang ating mga ahensya ng pamahalaan ay pangasiwaan ng mga taong maliban sa may sapat na kaalaman tungkol sa programa ng gobyerno, ay may bukal sa kalooban na layunin na maglingkod ng tapat sa taong bayan. Maraming salamat po.